Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. May mga malungkot, masungit, mga nagsasaya na tila walang problema o di kaya'y mga nagpapanggap na walang problema. Sa kalye ng Analog sa Binondo ay nakatira si Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa kanyang bayan dahil sa kanyang taglay na kabaitan. Jesus Mariosep! Mga walang ingat! Maghintay nga kayo mga bulagsak! Nakayayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala rito kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ang ayoko pa, punong-puno ng Indio. Ayoko talaga sa mga Indio. 2 taon ako nagtiis sa pagdidildil ng karin at saging sa bayan ng San Diego bilang pura paroko. Ngunit nang ako ihatid, iilang mga matanda at hermanos terceros ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Dahan-dahan kayo Padre Damaso, sapagkat sa ibubong tayo sa Miguel. Matagal nang hindi itinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayo-malayo sa mga walang galang na tao yun. Siguro naman na hindi kasi saklap ang nangyari sa kanila. Ang sa akin, Nako, nagsayang ka na ng panahon sa pagpunta rito. Wala kang iba makikita kundi ang tinola sa handaan at matutulog ka ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinanunugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan si Don Rafael. sino kayo ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagagala ko makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad ho, Revelation. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw pala nawawalang anak ni Don Rafael. Naway ang kasiyahan ay pinagkait niya sa kanila ayaw ko sa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Makilala at malimit ko siyang kasama. Magalang-galang at tapat sa bansang Pilipinas. Maraming salamat. Pinawin ng mga papuri mo sa kanya, ang aking ama ang mga duda patungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako ng kanyang anak ay wala palang-alang. Magandang hapunan, senyor at senyora. Iho, halika. Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa iyo. Batid kong matagal mo na itong hindi natitikman. Servidor, ipasok mo na ang sopas. Hoy, ikaw! Dalhin mo nga yan dito. Pronto! Alam niyo ba kung sa lahat ng ulam sa Las Filipinas ay ang tinola ang aking paboritas? Es muy delicioso. Patigilin niyo ang musika. Nakakarinig sa tenga. Pahingan niyo muna ang instrumento niyo. Senyor Ibarra, 7 taon ko pala nag-aral sa Europa. Mabutit hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi ko. Kahit tila ay nalimot ako ng ating bayan. Picuelos de Sep. Halos 1 taon ako nawala, kaya't wala akong nakuhang balita dito. Maging ang San Diego. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila yata hindi kayo nakakatanggap ng telegrama. Ah, perdoname, senyor at senyora. Pero para hindi maging malungkot ang ating usapan, lalo't nasa gitna tayo ng kasiyahan, ito na lamang iyong sagutin, senyor. Ano ang mga nakita ninyong katangi-tangi sa mga bansa ninyong narating? Yan bang edukasyon sa Europa? Nauumid ang tao na parang isang mudo? Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamamayan ng isang bansa ay katumbas ng kaunlaran nito. O di kaya'y kawalan nito. Yun lang ba natutunan mo? Ang tagal mo ginugulo ang oras mo sa Europa. Wala ka man lang ba natandaan doon?
Ay nako, naway tanggapin niyo ang aking sinserong paumanhin. Istansya, ipagpatuloy natin ang hapunan. Maupo ka muna po iyo. Hindi na po, Tiyo. Ipagpaumanin po ninyo ang lahat. Ipagpaumanin niyo, Tiyo. Ngunit kailangan ko ng paalam. Inom na lamang po tayo sa ngalan ng Las Filipinas at Espanya. Salud! Salud! Huwag ka muna pong umalis. Darating na si Maria Clara. Kung galit na po sa akin ng pride, bukas na lang. Kita niyo ba ang ugali ng batang yan? Nakapunta lamang ng Europa, nagpalalo na. Kitonto! Kapitan Tiago, nasa na nga bang sinasabi mong napakagandang dalaga? Diyos ko, umagang ito'y para pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat kayo sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ipagpatawad ninyo sa wari ko ay naging mahal sa inyong aking ama. Ngunit sa pagbabatid ko, ay wala ako kahit ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Madalas ang masyadong kapanatagan ay maaaring magdulot sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama na si Don Rafael Ibarra, hindi ko pa rin siya makapaniwala na mayroon pala siyang natatanong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit nag-aalilangan si Kapitan Tiago na magsabi sa akin ng mga kalaman sa akin. Ngunit bakit siya nakulong sa pitan? Ano ba ang kasalanan niya? Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipauubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang ikwento sa iyo. Muchas gracias, Tiniente, sa pamamahagi mo ng kalaman sa akin. De nada, Sr. Ibarra. Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Tia Isabel. Oh, Clarita, narito ka pala. O siya, maiwan ko muna kayo at mag-aayos pa ako sa kusina. Tila yata mo bumabagabag sa iyong kalooban, ama. Mayroon nga po ba? Wala naman iya. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at biniyayaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko, mas masaya kung iyong ina ay hindi nawala sa atin ang mga anak. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat ako sa Diyos at biniyayaan niya ako ng napakabait at napakapitagang anak. O Pia, aking mahal na esposo, naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Mga ng Panginoon, ano kayang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria. Ay, nariyan ko sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Iba? Salamat naman at dumalaw kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Tia. Nais ko lamang po makausap ang iba. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto. Maswerte ako at may pagkusubok tayo na ating magpupupay sa sali. Dahil kung hindi ay, hindi na makahanap ng isang babae na tulad mo. Napakatamis lang ng dila. Siguro'y dahil ka nabihag mo ang maraming kabaitan sa mga pansang nakitahan. Isa na magandang obra ng Diyos sa aking sinisip. Bakit pa ako hanap na ito? Sinungaling. Hindi ako makapaniniwalang isinasara mo ngayong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa tao sa usuri na kagandahan. At mula sa aking puso, sabi ko sa iyo, ito ang aking pinaka-inigit. Patawad aking sigla. Ngunit kailangan ko ng lisan. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglambay ka ng ligtas at kilusay. Paalam aking minamahal. Patnubayan ko naman ng mahal.
Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Hindi ka pa naman nakararanas na umibig, hindi ba? Ay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa mga dating nanliligaw. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Magandang umaga po, Reverenda. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo ah. Saan ang inyong tungo? Pupunta kami ng Bieterio, Padre. Kukunin ko lang mga aking mga tirang gamit doon. O bueno, pupuntahan ko lamang iyong ama. Naway ligtas kayo makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Santiago? Santiago! Padre, ano po ang sadya ninyo? Meron lamang ako sasabihin sa iyong importante. Ngunit doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo lang mabuti ang mga binabit ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Naiintindihan ko po, Padre. Sinasabi ko na nga bang ako rin masusunod. Uy! Kaya ba nanda magukay? Bagong-bago pa yan, no? Bagong-bago lang kami yan. Loko na. Kita mo yan. May dugo pa yung mga buto, oh. Ang arte mo naman, walang-wala yan sa ginawa ko nung nakaraan. Eh, punto ka. Pero bakit mo ginawa yun? Bakit may hinukay ang bangkay ng gabing-gabi? Sinaguto sa'yo. Abay, sino po ba? Eh di si Kurang Malagi, inutos na sa akin na ilagay sa libingan ng mga incheck, ngunit hindi nasunod. Bakit? Abay, napakalakas ng ulan at malayo pa ang libingan ng mga incheck. Basta, ayoko na. Kita ng bangkay na yan. Kanina, hinukay ko yan. Buko, nabiyak. Alam po ba ninyo kung saan ang pagsunod ng aking ama? Opo, senyorito. Nilagyan ko po ito ng malaking halaman para hindi ko malimutan. Akala ko ba alam mo kung nasaan? Pasensya, senyorito. Ngunit maski ako ay nagtataka kung bakit tayo nawawala. Ayun! Naroon yata. Alam mo ba kung nasaan ang puto dito na Fairy Bara? Opo, itinapon ko lang. Sinunog ang bangkay. Sinunog? Bakit? Saan mo din alam bangkay na aking ama? Dahil sa ulan, iniwan ko natin tinapon sa ilong. Pasensya na po. Ikaw! Ikaw ba ang gumalang kasastangan sa aking ama? Sugot ka! Kung ano man ang tinutukoy mo, eh wala akong kinalaman doon. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ako ang kurang tinutukoy mo. Baka ang pinaltan kong kurang si Padre Damaso. Delensya, patawarin niyo po ang aking senyor sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil sa matinding galit. Gabihan nawa siya ng may kapal dahil hindi ko masisisi ang sakit na kanyang ginagawa. Napakaganda ng panahon. May darating na dilubyo. Ito'y magdudulot ng unos sa marami. Pero yun ang mawawalan. Crispin, ilan mo maigi ang tali? Magpahinga muna tayo kahit saglit. Hindi pwede. Magpapagalitan tayo ng sakristang mayor. Magkano ang ibabayad nila sa atin, kuya? 2 piso. Malaki ang bawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo na lang kasi sinabi nilang ninakaw ko upang hindi nakapagod sa kanila. Halagang 32 piso yun. Ika kasya. Mga pasaway na bata, bakit hindi kayo nagtutugtog ng kampana? Ikaw, Basilio, magmumulta ka dahil sa maling pagtugtog ng kampana kanina. Makakauwi ka ng alas 10 ng gabi sa halip na alas 8. Ngunit tuhulin pa ako ng mga gordya. Wala akong pakialam at sasagot ka pa. Ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inilalabas ang ninakaw mong pera. Wala naman pa ako ninakaw eh. At sumasagot ka ba? Ito ang sayo! Tama na po.
Aray! Aray! Tama po! Pawa po kayo! Huwag kang mangialam! Tao po, magandang araw po. Sino po kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakista na si Crispin. Maaari ko po bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung maaari po ba ay makausap ko ang anak kong si Crispin? Huwag mo nang ikaila. Alam na ng lahat na nasa inyo na siya. Hindi po. Si Basilio lamang po umuwi. At naiwan po dito si Crispin. Nandito nga siya. Ngunit tumakas na rin dahil sa dami ng kanyang ninakaw. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil sa inyo. Alam mo ba, napakabuti mong ina. Ngunit masasama nga yung mga anak gaya ng kanilang ama. Naku, lalo na yung maliit. Hay naku! Hindi! Hindi! Naiwan po si Crispin dito! Tulungan niyo po ako! Lumayo ka nga dyan! Tulungan niyo po ako! Hindi pa po siya umuwi! Hoy! Tumayo ka nga! Umalis ka nga! Nakakahiya ka sa simbahan! Ginoong Ibarra, dito sa lawak ito, itinapon ang inyong ama. Salamat at alam ko na ngayon kung saan itinapon ng aking ama. Huwag kang magpasalamat sa aking Ginoo, sapagkat kulang pa iyon sa kabutihang ginawa sa amin ni Don Rafael. Ako ngayon ay isang guro, at marami ang matututo sa wikang Kastila sa tulong ng iyong ama na si Don Rafael. Huwag kang mag-alala. Naimbitahan ako ni Teniente Mayor. Babanggitin ko lahat ng napag-usapan natin. Sige, mauna na ako. Paalam, kaibigan. Basilio! Mga anak ko! Nandiyan ba kayo? Crispin! Basilio! Don Tasio! Nandiyan ba yung mga anak ko? Walang tao? Mga anak ko! Nasaan na kayo? Magpakita na kayo kay nanay! Nangungulilan na sa inyo si nanay! Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Puno! Nakita mo ba ang mga anak ko? Hindi? Hangin? Nakita mo ba ang anak ko? Hindi rin? Kayo, nakita niyo ba yung anak ko? Nakita niyo ba? Crispin!